So, titikman natin. Guys, laing pagpanikay-sikay ni Maninay og karon di adiri si Bliss akong kauban naghimo og nagmuding pag-apil og balanghoy helping to her mother. So, nagkaka-start pa lang namin mag-molding. Actually, kahapon to kinudkod. So, nilagay ko lang sa freezer kasi hindi ko na molding kahapon dahil I was busy yesterday. Charot. Bitaw. So, ako to. Ano ma'am, nalimtan ako ma'am. Mag-molding sa mi guys. So, andito si mama guys. Nag-prepare po siya ng gulay. So, maggulay po kami ng dabong. Ayan, nanguha po si Lixa ng dabong ng kawayan. Tapos ito nililinis ni mama. Yan, tinatanggalan niya ng mga balat-balat. Ang mga itsitira dyan. So, kunti lang po yung kuha nila ni Lixan. Pero marami na po ito pag nagulay. Ayan po. So, lalagyan po namin ito ng sardinas. Masarap po ito pang paris ng sardinas. Tapos, ayan. Ganyan po yung pagbalat ng dabong. So, sa hindi pa to binalatan, as in, meron siyang mga dapaw-dapaw. Si dapaw sa Tagalog ma? Yung balat niya. Ayan, kunti. Mura na siya ma? Upat ma? Aman. So, mga 5 piraso lang yata yung nila Lixa nakuha. So, while ako naman ay busy sa pag-molding. So, lumayas na si Katlia. Ayun, tinamad na. Kasi, hindi daw siya marunong. Lumalayas daw yung balanghoy pag niro-rolling na niya ng baso. Hindi daw siya marunong. Nagbubutas-butas daw. Mapunit daw yung dahon ng saging. Kaya, ayun, lumayas. At saka, medyo nag-ambo na naman guys. Ayan. Ang pangit na tempered na binili ko ba? Kasi natanggal na nga Sayang yung ko, pinambayad ko ng 100. Nagba-blur pa yung yung aking kamera. So umaambon siya guys, parang wala siyang plano talaga na magpakita si Haring Araw ngayong araw. Parang may low pressure yata. I'm not sure, pero parang kailan lang. Ganun lang. So, 500 kay i-withdraw naman lang diretso. Uy, ang saya guys ng auntie ko. 'Di ba? Nakatulong ako sa auntie ko kahit man lang kasi yung pupo niya, matagal na daw siya nagpupupo. Tapos ang problema is hindi siya tinuturuan ng agency niya kung paano siya magsiis. Live lang yung tinuro sa kanya. Ngayon, sinabi niya sa akin, sabi ko, sige maglipat ka. Tapos, ayun, hindi pa siya nakalipat sa akin kasi hindi pa siya nakalipat, pinalitan na niya yung yung pangalan niya. Ngayon nakita nung agency niya, hindi siya ni-release nung mag-quit siya, pero pa rin, binibigyan ko pa rin siya ng points doon sa popo ko. And then super saya niya, tinawagan niya ako ngayon guys, binalita niya na naka-withdraw daw siya. O diba, nakabigay ako ng kaligayahan doon sa auntie ko na sariling pera, sariling income. Saya daw niya kasi ang sariling pera mo na daw yung hawak mo. O diba, naka na siya, naka 500. Kaya sa mga mother dyan, mga viewers ko na may wifi dyan sa bahay nila, kung gusto nyo i-PM nyo ako, kung gusto nyo magsali sa popo namin. Charot. Bitaw. Diba? Kahit paano nakakatulong din yung popo. So, ayan, busy si mama. Busy din ako sa pagmumolding dito. Yung iba, busy naman nanood ng TV. Si papa, ayan. Kaya, laking pasalamat ko na binigyan ako ng regalo ni Gerard sa nung birthday ko, nung kaarawan ko, na binigyan niya ako ng gift. So yun, binili ko ng TV para maaliw naman si papa, pa-relax lang si papa pag wala siyang ginagawa. Kaya masaya ako na tinitingnan si papa na nanonood ng TV, nakahiga dyan sa sofa,
Naka-relax na kasi dati grabe talaga yung ano ni Papa. Alas 3 pa ng madaling araw gising na yan si Papa para magsaka ng niyog para sa kunin yung mga tuba niya. Tapos pagka alas 7 ng umaga, magbababa na naman siya para ihatid yung tuba niya doon sa mga suki niya. Makakauwi yan siya mga 11 na, ganyan. So, nung mga estudyante pa kami, tinutulungan namin si Papa, hindi siya masyado maano pag nag-deliver ng tuba kasi tinutulungan po namin si Papa magdala. Like, pag papunta kaming school or meron kami mga kapitbahay dito na walang baon, pinapabitbit ng tag-2 galon ng tuba, tas binibigyan ng 10 piso para pambaon nila. Di bali 5 peso yung isang galon pagbitbit pababa. Tapos ako naman, magbitbit naman ako para hindi na masyado mabigat yung dala ni Papa na tuba doon sa mga suki niya, mag-deliver sa mga suki niya. Makakauwi si Papa mga 11, magpapahinga lang yan ng mga 1 oras, aakyat na naman siya ulit ng niyog para naman niya, singudtuhan naman niya yung lahita na pud niya otro ang iyang sanggutan para magtuba na pud siya. So daghan siya mag-produce siya og daghang tuba. So pakapahuway na siya siguro mga 1:00 matatapos yan kasi grabe yung dami ng sanggutan ni Papa dati. Mga more than 10 ka punuan sa lube, and then puno ng niyog, and then hindi siya malapit. Para separate ba yung iba nasa malayo, ganyan. Kaya matagal siya natatapos na magkuha ng tuba, magkulik ng tuba sa niyog. Tapos pagka mga alas 4 naman yan, aakyat na naman yan ulit ng niyog para lahitan na pud niya tong sana siya pungol? Bungol bungol ba yung tawag dun sa yung nagpo-produce ng bunga? O yan, nilalahitan na naman niya yan para mag-produce na naman siya ng tuba, no? Kaya 3 busy sa isang araw aakyat si Papa ng niyog. Ganun kahirap yung buhay ni Papa. Starting nung mag-asawa sila ni Mama. Hanggang sa nagtapos kami ng high school, hanggang sa yung nag-abroad na ako. Doon na nakapagpahinga si Papa mga almost more than 30 years po si Papa mananggiti. Unang pasalamat ko. Ug dako nga naay naghatag og gift sa ako sa akong birthday nga gipalit na ako og TV kay makarelax na si Papa. Pag wala siya, tapos na siya mag ng kahoy, sibak ng kahoy. Ayun, manunood na lang siya ng TV hanggang sa makatulog yan. Papatayin ko na lang yung TV kasi makakatulog yan siya pa minsan pag siya lang mag-isa manood ng TV. So, thank you so much Gerard Govert sa kaayo nga iyang gipakita sa ako before na natabangan ko niya sa akong kalisod sa una. Tapos na pong i-slice lang ni Mama kasi wala po kaming pangkudkod ng kapayas. Yung ginagamit pang kudkod ng kapayas, kaya in-slice lang ni Mama ng ganyan. Ayan. So, yung gagawin ni Mama ay pakuluan muna ni Mama ng tubig. Pakuluan muna ni Mama tapos pigaan. So, ayan po guys. So, nagdilaab ang apoy. Nagkalat-kalat sa bungbong. Balumbong. Ayan, konti na lang po. Ayan. Hindi pa rin tapos si Maninay magkudkod ng balanghoy. Kaya, eto. Yung ulan naman, hindi pa rin tapos. Nag-inday-inday yung ulan guys. Kaya, pag inday-inday yung ulan, mahirap, matagal nawawala. Parang may low pressure. Meron ako ditong pampunas. Kasi nagkakatas po yung yung balanghoy pag ginaganyan. Pag minumolding na. Hinango na po ni Mama, tapos na po niyang pakuluan. So, hindi pa talaga yan actually luto, luto na. Kulang pa ng luto yan guys, igisa yan haluan ng sardines.
Kumusta ni asin, ma? Ma? Hindi na pala kumusta ng asin kasi nilagyan na ni mama ng asin yung sabaw niya kanina. So, ayan na po yung hitsura niya nung laga na. Ayan. Ay, kapisto. So, ito lang po yung ingredients ni mama. Bawang at saka sibuyas. At, syempre, yung sardinas na panghalo natin. Lucky 7. At oil. Oil. So, ayan yung kawali na ginamit ni mama pang paglaga ng dabong. So, yan na din yung lulutuan niya. Hindi na yan huhugasan ulit kasi dabong naman yung niluto, guys. Ayan. Tapos, nilagyan ni mama ng tubig para lumamig. Kasi kukumusan yan. Tatanggalan ng tubig. Bebe, ako gunit sa kundi. Ayan. So, eto na guys. Dahil tapos na pong kumusan ng tubig, yung dabong ay lulutuin na ni mama. Gigisahin na niya yung bawang at saka sibuyas. So, syempre, paluto-lutuin muna yung bawang at saka sibuyas. Halo-haloin. Next naman ay halo ay ang sardinas na Lucky 7. So, Lucky 7 po yung binili kong sardinas kasi ito po yung pinakamurang sardinas po ngayon. Kasi kahit sardinas ay mahal na. Hindi ka na makakabili kung wala kang 20 pesos. Dati tag-12 lang yung price ng ng sardinas. Ayan, nalunod na yung sardinas. Yan yung pinakahit ko, yung maglukso-lukso na yung oil. Tapos yung isabaw ni mama ay nilagyan niya yung lata ng mainit na tubig para pang sabaw. Ayan, nahalo na po yung dabong. So sa mga hindi pa nakapagluto ng dabong, ganyan lang po yung gawin yung proseso. Dali ba? So yummy na guys. Ayan, madali lang po tulutuin kasi gilapuan na ni siya ang dabong. Hindi matagal yung pagluto nito, pag-isa. So, yung ititimpla ni mama ay magic sarap with tuyo. Siyempre, dahil ginisa po yung ating recipe ngayong araw na dabong, hindi talaga mawawala yung patis at saka magic sarap para magic na magic yung lasa ng ating ulalams.
At syempre dahil nahaluan na po ng patis at saka magic sarap ay hahalo-haluin ng mabuti para magpantay yung lasa ng dabong. While busy si mama magluto ng ulam, andito naman yung mga kaapu-apuhins niya na nag-atak-atak. Andyan si papa, si uncle, nanood sila ng palabas sa TV. Old movie po yung pinanood nila, yung mga kapanahunan pa ng mga 1990s, 1980s. Batang-bata pa si Bong Revilla dito na movie. Binatang-binata pa. Tutoy na tutoy pa. So, eto na guys. Ako po yung nagpalit ni mama kasi meron pong nag-delivery ng tubig. Tingnan natin. So, titikman natin. Patay ng kunti tapos tikman. Kung lasang kawayan na ba? Lasang ulam na guys. Ay, yan. Hindi, mainit. So, eto guys. Tapos na po. Lutong-luto na po yung dabong. So, wala na kanang kuan. Gibuwag ang plato. Kanya-kanya ng kuan, kuha og plato. Ang uban di magpangaon. Pag-pray na mo. Paman mo nag-pray. The Lord made the prayer. Now God heard his son, this us, O Lord, and Amen. So, gigutom na gid si Papa guys, kaya wala namang gid siya nagulat nga mauman ang prayer. Bali-bali. So, sudan is dabong ng kawayan with sardinas. Ayan. Lalo na kapag matatanda ang Diyan si Badoy-doy, si Papa lang, si Badoy-doy. Yung iba hindi. Kao na dyan. Pinito mo. Sinupas mo pa ka. Andito si Jose, andyan din si Janjan, di pa kumain, andyan si Tito. So ako, dito lang ako sa kusina guys, kaya may trabaho man ako dito. Dito ako kakain sa kusina. Almusal with dala panyudto na ni. Almusal dala panyudto na ni ako ah. Unja so yummy gigaayo ang giluto ni mama no. Nga dabong ng kawayan with sardinas. Sarap yung ulam. Maapoy-apoy, umuusok pa yung rice. Tsaka, syempre, tutong yan guys. Dahil tamad po si Maninay, mahilig talaga kumain ng tutong yung tamad na. Sabi nila yung tamad daw na tao, mahilig kumain ng tutong. Uy. Sarap kaya ang tutong. Kahit nung nasa Qatar ako, masarap talaga yung tutong kainin. Iba lang yung sa ibang bansa kasi sa Middle East kasi yung tutong nila mayroong oil. So yummy yan. Binigyan ni mama si Uncle Polding ng ng dabong kaya wala si mama. Siguro doon na yun kakain. Kasi yung kapitbahay namin guys, sa dito lang sa amin, isa lang yung hindi namin paryente, kamag-anak, yung nasa baba. Yung guys, katatapos ko lang mag-molding. So, andyan sa table. Tapos, mag-steam na naman ako. So, mag-prepare pa ako ng abuhan kay
katatapos lang magluto ng tanghalian. So, syempre, maalikabok. Maraming mga abog-abog. Kailangan linisin. Tanggalan ko ng tawag nito? Abo. Tingnan ko muna kung mayroon pang apoy. Kasi mainit pa. Sana po bukas ay mag-init na para matuyo na yung matuyo itong ginawa ko. Balanghoy ngayon. Medyo mainit pa yung abuhan. Lutuan. So, ayan guys. Naisalang ko na po yung steamer. So, papakuluin na lang po yung tubig. So, eto guys. Dahil hapon na, tapos na po akong mag-steam ng balanghoy. So, hindi pa maipatuyo kasi walang araw. And then, eto. Kape muna tayo sa malamig na panahon. So, thank you so much guys for watching my video. Sa mga sumuporta sa aking video at hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. God bless us all and more blessings to us.